Gandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang deep state. Ano ba tong animal na to at bakit nung si Trump ay nagkakampanya, uh, lagi ang sinasabi na bubuwagin niya raw yung deep state. At may haka-haka na kaya hindi siya nanalo nung tumakbo siya noon uli for his second term kasi ayaw ng deep state sa kanya at saka yung mga assassination attempt daw sa kanya ay ang may gawa ay ang deep state. Ano ba to? Mahalaga tong paksang ito para maintindihan natin ang mga mangyayari sa mga susunod na panahon, lalo na pag nakaupo na si Trump sa buwan ng Enero sa susunod na taon, 2 buwan na lang. Sa libro ni Peter Scott Dale, The American Deep State na napublish noong 2014, sabi niya hindi naman daw siya ang nag-coin nitong deep state, kundi ang origin daw nitong termino na ito na deep state ay nagsimula sa Turkey. Hindi ko alam anong taon, pero may nangyari noon sa Turkey, may isang car crash, no, car accident. At sa loob ng kotse, nandun yung isang member ng parliament, ang chief of police, isang isang drug lord, at isang hitman. So sa isang kotse, magkasama yung gobyerno at kriminal. No? Um, nagsimula daw to sa, ang evolusyon nito, nagsimula daw to sa OSS, Office of Strategic Studies, nung pangalawang digmaan pangdaigdig, Second World War. OSS was actually a spy agency, which later on evolved into the Central Intelligence Agency. Pagkatapos ng giyera ng World War II, nakita ni President Harry Truman that the OSS has become very powerful, that he said it has to be dissolved kasi wala nang silbi yan, tapos ang giyera eh. No? Kaya lang, nangyari yung Cold War between Russia and America, there was a need for a centralized intelligence agency. Kaya nilika rin ni Truman yung Central Intelligence Agency noong 1947. No? At ang Central Intelligence Agency, kasi alam mo sa intelligence gathering, uh, may Army Intelligence, Air Force Intelligence, Navy, may Police Intelligence, may Economic Intelligence. Pero lahat ng information nila ay fina-forward yan sa CIA. Dito sa Pilipinas, meron tayong NICA, National Intelligence Coordinating Agency, sa pinoproseso itong mga intelligence na to at ina-analyze, no, para maipresenta sa National Security Advisor at maipresenta ng National Security Advisor sa presidente. During the Cold War, the CIA really was very, very powerful. They have their heyday, no? Kaya lang, uh, it came to a point that they would even spy on government official, lalo na mga congressman at saka mga senador ng Amerika, para pag may hiningi silang mga budget, may hiningi silang programa, iba-blackmail nila yung mga congressman at senador. At marami silang notorious experiment like drug experiment, no? LSD, yung MK Ultra, yung paperclip, Operation Paperclip, no? Marami pa, and they were involved in a lot of assassination attempt. In fact, sa Cuba, they attempted to assassinate President Castro 368 times, pero hindi sila nagtagumpay. Kahit isang may basa ako noon, kahit sa yung tabako ni Castro, kasi tabako si Castro eh, lalagyan nila ng bomba para sumabog. No? At it came to a point that the CIA came into partnership with a criminal underworld, no? With the smugglers, drug trader. Kasi, kasi alam niyo sa mundo, there are three commodities that are top trading commodities. Alam niyo ba na itong tatlong to? Oil, arms, and drugs.
Nakakalungkot ano, na yung armas saka drugs mas mataas pa, mas top trading commodity pa kaysa sa pagkain. Pero yun ang tatlong yun. Oil, arms, and drugs. No? They came into partnership with the criminal underworld and they have gained power unaccounted. And they're not, ang mga taong involved are not accountable. In fact, this was the fear of the founding fathers of the United States of America na wala ng check and balance kasi binablockmail nga yung mga senador at congressman eh. And it came to a point na they became very, very notorious. In fact, sa drugs, no, yung during the Vietnam War, kung narinig niyo yung Air America, na yung mga CIA personnel and pilots were smuggling drugs from Burma. No, yung Golden Triangle na yan, Laos, Burma, Cambodia, no? At mga CIA, no? Together with actually with MI6, yung British Foreign Intelligence. Sila yung nag-smuggle ng drugs. At ginagamit rin nila yung drugs na yan sa pag-finance ng mga little wars nila in uncooperative little countries in South America and Africa. Tulad ng infamous Iran-Contra deal, yung natalo yung bata ng mga kano doon sa Nicaragua ba yun? No, yung mga sino ba yan basta Zapatista ata siyang ang nanalo noon tapos they created an insurgency doon, mga kontratista. No? Reagan was actually involved from the very top. Ganon din sa Afghanistan noon. When Russia invaded Afghanistan, they also financed the Mujahideen, the freedom fighter. They supplied arms. Kung napanood niyo yung Rambo, no? Yung colonel ni Rambo siya na nagsusupply ng arms sa Afghanistan, nahuli, tsaka niligtas siya ni Rambo. No? Ang conduit ng pag-supply doon ay ang Bin Laden family together with the Bush. No? So Bin Laden was actually a CIA creation. No, kasi yung family ni Bin Laden, sila yung gumawa ng mga airports, seaports doon sa Saudi Arabia, sa Middle East. So it was a CIA creation. Ginamit yon sa pag-supply ng armas sa Afghanistan, so, sa South America, sa Africa. So in other words, the intelligence agency and also present sa namang Scottsdale, the CIA, the FBI, Homeland Security, DEA, Drug Enforcement Agency, in cahoots with the criminal underworld. Imagine, yung gobyerno to pero kasama yung criminal underworld and many billionaires. These are not non-elected people, non-accountable. Pag something goes wrong, wala silang pananagutan. No? Imagine the government working with the criminal underworld. In fact, may mga theory that the Kennedy assassination was carried out by this deep state. Kasi gustong patigilin ni Kennedy yung Vietnam War. So he was assassinated the moment Lyndon B. Johnson sat as the American president, nagpadala uli ng libo-libong sundalo, armas, tangke, eroplano sa Vietnam. Kasi war is a big business. Yun nga, yung tatlong yun. Oil, the arms, and drugs. No? Ganun din nangyari sa Afghanistan. Kaya nga nung nag-take over yung Amerikano sa Afghanistan, matagal bago nila binitawan kasi they were smuggling opium to Europe and together with the MI6 and the United States. No? Malaking negosyo to eh. Ngayon, itong si Trump, no? Gusto niya raw buwagin tong deep state na to because this is not the United States of America as envisioned by the founding fathers. Pero teka lang. Kasi si Trump is also
deep state. Kasi ang 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 deep state is composed of intelligence agencies, government agencies, the criminal underworld, and many billionaires, no, that are profiting from the operation of the deep state. Eh kung si Trump deep state, bakit gusto yung buwagin ang deep state? Because I discovered something. Ang deep state pala ay hindi monolithic. Hindi pala siya solid. Hindi pala siya united. May mga faction-faction din. No? May kompetensya din. No? Nakakatakot. So, ang mangyari ngayon, deep state versus deep state. Ang casualty dito, maraming innocent civilian. Tulad ng mob wars noon sa Chicago. Maraming civilians yung nadamay. Tulad ng cartel wars sa South America. Maraming civilian yung nadamay. Yung mga bombings ni Pablo Escobar noon. Ilang civilians yung namatay doon. Yun ang mangyayari sa mundo. Imagine yung gobyerno, kasi si Trump, anti-China si Trump eh, pero gusto niya makipagkaibigan sa Russia. Eh, awayin mo yung China, inaway mo rin yung Russia at saka Iran at other Middle Eastern countries. So ano ba talaga, kuya? No? Um, ngayon na may mga haka-haka rin na ngayon that the deep state, yung ibang faction, will eliminate Trump. So, palakasan ngayon, sinong deep state faction ang mas malakas. Kasi alam niyo, kahit yung presidente ng Amerika, hindi kontrolado yung gobyerno niya ng US government. Kasi hati palagi yan. Tulad ng 1989 kudita. Pentagon was supporting Gringo whereas Washington was supporting Cory. No? So, narinig ko nga noon, yung nagtatransport kay Gringo sa iba't ibang lugar ay was sa US Navy submarine. No? So, sabi nila, conspiracy theory ng deep state. Hindi po, totoong-totoo to. At sa libro ni Peter Scottdale, it was well documented. So, imagine niyo mga kabugtaw, no? Gobyerno in partnership with the criminal underworld. Anong mangyayari sa mundo? Anong mangyayari sa mga bansa? At ito pa, alam nyo ba, saan nila launder ang pera nila? Isa sa mga favorite bank na kung saan nagla-launder ng pera ang American deep state is the Vatican Bank. Kasi siyempre yung Vatican Bank, ano yan in partnership with the mafia, tapos it's an independent country. So who will hold them accountable? Who will audit them? No? Kaya kaya pala itong mga reliyon, pag may mga tuta ng kano ng mga gobyerno at gustong umalsa ng mga tao, ang marching order palagi nila sa mga obispo nila is to suppress those liberation movement. Kaya nga siguro tahimik din ang simbahang katoliko ngayon sa mga nangyayari sa Pilipinas, yung mga karumal-dumal na ginagawa ng bangag government, no? Kasi kahit itong kay bangag government, ang talagang tumutulak dito ng ang pakipagyera sa China, deep state din kasi malaking malaking negosyo ang gera. Yun nga again, no? Oil, arms, and drugs, three major trading commodities in the world. So may magagawa ba tayo mga karaniwang tao? No? Siguro ako ang kung saan ako may control, expose lang nag-expose kasi kahit sa critical social theory, naniniwala na pag na-expose mo yung mga madilim na adikain ng mga grupong ito, they will lose steam, no? So hanggang doon lang ako, no? Kasi this is very, very powerful group, no? Pero kung alam ng tao, kung parami nakakaalam na may secret government pala itong tinatawag na deep state, sana patuloy na i-expose at lumaban ng mga tao sa gobyerno nila kung nakikita na nila na ito ay kontrolado na ng deep state. Kasi this is a criminal organization. Don't expect your government to take care of your needs to progress if they are serving this criminal organization.